nagtataka ako sa kwento nitong si Deo Hanito Balbuena o mas kilala sa pangalang Diwata. Ang nag-viral na may-ari ng parisan dito sa tabi lang ng Senado. Siguro lahat tayo alam kung nasaan siya dati. Nakapwesto. Mula sa pagiging palaboy, umasenso siya dahil sa nag-viral na parisan. Pero magmula noon, madami na ang nangyari at tuluyan nang nagsara ang parisan niya at nagpa-declare na siya ng bankruptcy. Itong nakarang linggo, siya inaresto dahil sa hindi pagrehistro at pagbayad ng SSS. Panoorin po natin ang isang maikling video. Ang nakalagay doon sa warrant, ang complainant ko is SSS. Nakulong ako ng kulang-kulang 24 hours. Ang kaso ko ay hindi ako nag-comply. Tapos yung mga tao ko guys, walang requirements. Pumasok lang sa akin at sa kaarawan. Sa kabila ng pagtulong ko, yun lang naman intensyon ko, makatulong ako. At siyempre makatulong ako sa ibang tao, lalo sa sarili ko at siyempre sa pamilya ko. Yun lang din palang magiging dahilan para makulong ako. Na sana kung mandatory man to or batas man talaga siya, sana naman tulungan nyo kami na maayos to. Sana naman hindi ito applicable sa kagaya naming nagsusurvive lang, panabla-nabla lang para makakain lang ng isang araw. May pagkakamali talaga si Diwata at pinagsabihan ko po siya. Pero ang pinagtataka niya ay wala naman daw siyang mga empleyado na nagreklamo sa SSS. Dahil daw alam nila ang mga tao niya na maliliit na negosyo lang sila. At may nakarating sa kanya na naghahanap itong SSS na mga pwedeng magreklamo laban sa kanya. Tinuturuan sila paano mag-file ng complaint. Maraming ganito sa ating mga kababayan. Mga maliliit na negosyo na walang sapat na kaalaman sa mga business compliance sa ating mga batas. Naalala ko po ang isa pang kaso na nakarating sa akin. Isang 71-year-old na lola na kinulong din dahil hindi sa pagrimata ng SSS contribution, pag-remit ng SSS contribution ng isang kooperatiba. Napag-alaman namin, hindi naman board of director itong si lola at isa lamang siyang miyembro. Ang masama pa ay walang record ng summons na pinadala sa kanya. Inimbestigahan na nangyari at walang malinaw ng leadership ang kooperatiba at minalas itong si lola at siya ang dinawit ng SSS sa kaso. Ang di ko po maintindihan ay bakit itong maliliit na mga negosyo tulad ni Diwata at ni Lola ay kaya naman palang huliin at singilin ng kusa kahit wala nagreklamo na empleyado. Pero libo-libo pa din ang mga manggagawa na di natutulungan ang kanilang mga hinaing sa kawalan ng benepisyo. Itong kay Diwata, wala siyang kinaltas at walang nirehistro ng mga tauhan. Pero ang ibang malalaking kumpanya, nakarehistro, nagkaltas, pero binulsa at di nag-remit sa SSS, hindi nakasuhan at hindi nakukulong. Bakit itong mga empleyado kailangan pang lumapit sa akin para makasingil sa kanilang mga employers? Tulad ng mga security agencies na parati na lang nilalapit sa akin. Bakit di sila masingil ng SSS? Bilang ito pag-ibig. Dahil bang may-ari ng mga agencies na ito ay dating mga retired o active military o colonel o general